I think this is something that we should take very seriously. Yung allegation ni Cathy Binag, yung whistleblower, na sinabi niya na 10 out of 22 cabinet secretaries. Yung current, ma'am? Yung current, sitting. Oh my gosh. Oh. Sitting. So, ibig sabihin, ang ating bansa is in really grave danger. Talaga naman ang Banateros ay nandito pa din po sa Davao. At shout out doon sa mga kaibigan nating nagbabantay ngayon, na mga kapulisan dyan, na nag-aantay kung kailan tayo uuwi. Meron pong forever. Kailan nga ba tayo uwi? Secret. Pero siyempre, kilala muna natin yung ating kasama na malupit na Banateras. Talagang in-embrace niya na yung pagiging Banateras. Ito po si Doc Lorraine Batoy. Ay, good evening, Dada. Good evening, brothers. Maraming salamat mga kababayan at sinasabihin niyo na naman kami sa isang episode ng Banateros. Balita ko, madam, may mga nagbabantay daw kung kailan tayo aalis. Pero siyempre, isa pa nga abangan natin yung hearing ng Senado bukas, which yung kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Yes. Inaantay din natin, inaabangan din natin kailan sila aalis. Oo, siyempre kung inaabangan nila kung kailan tayo aalis, kailan din kayo aalis. Oo, kung gusto niyo naman mag-focus na sa mga bisyo-bisyo nyo, di ba? Focus na lang kayo doon, di ba, Ma'am Doc Lorraine? Pero balita ko, Doc Lorraine, medyo meron daw kayong ka-date kahapon. Ano nga yan? Pakikwento nga. Ang ginapalangga ng Pilipinas, the best president that this country has ever had, si President Rodrigo Roa Duterte. Pumunta kami sa bahay niya. Alam mo, ilang beses ko na nakita yung bahay niya, but it never fails to touch me talaga. Nakikita ko talaga yung thoughts ko. Ito ang bahay ng isang taong, isang lingkod bayan na nagsilbi ng faithful sa Pilipino at hindi nagnakaw sa Pilipino. Napakasimple ng bahay ni President Duterte. At saka talaga, biro mo, he had that chance, meron siyang oportunidad na magginakaw ng trillions. Katulad ni Bongbong Marcos ngayon. Pero hindi niya ginawa. Nagsilbi siya ng maayos sa Pilipino. Can Bongbong Marcos say the same thing? No, he can't. He can't say the same thing. No. Unang-una pa lang, mainit na talaga si Ma'am Lorraine, no? Hindi kasi every time na makikita mo talaga kung gaano kapayak yung pamumuhay ng mga Duterte, tapos kaliwat kanan ang atake sa kanila ngayon, na tila mo sinasabi nagkakamal sila ng limpak-limpak na pera mula sa pondo ng gobyerno, kasi may drugs pa, yung free gate. Kung makikita mo kung ano ang klase ng pamumuhay meron si PRRD dito sa Davao, considering na naging presidente na siya, payak na payak pa din. Di ba? Boss Dada, yan ang totoong leader. Yung siya, simpleng pamumuhay, pero yung buong syudad ng Davao, pamayayaman. Hindi katulad dun sa iba, mansyon ang bahay, pero yung nakapaligid, yung syudad nila, mga mahihirap, mga squatters, di ba? Naku, alam naman natin kung sino-sino yung mga yan. Pagka gano'n ang sitwasyon, kurakot yan, sigurado. At saka yung natatawa ako, na itong mga magnanakaw na nagsasabi na sila PRRD, mga Duterte ay may ninakaw, hindi nila masyado sinasabi yan, di ba? Kasi hindi talaga didikit yon. Alam nila, hindi katulad nila, scratch lang tayo ng konti. Kung makikita natin mga magnanakaw sila, at saka yung mga nagkikriticize tungkol sa drug war, hindi nila sinasabi na 88%, fully 88% of Filipinos approved of PRRD's drug war. It was highly successful. At saka ito mga sobrang criticize sa drug war ni PRRD, ni magpa-drug test, hindi nila kaya, follicle drug test. So, bakit? Diba? So ito kasi, Doc Lorraine, sa tingin ko nakikita ko dito, this is bitterness. Kasi hindi nila kayang lagpasan or pantayan man lang yung pamumuno or serbisyong publiko na inalay ng mga Duterte, lalo na ni President Duterte. Ito ang tunay na pamantayan na paglilingkod sa bayan. Kumbaga yung napakataas ng bar na sinet ni PRRD. Kaya instead of pantayan nila or lagpasan nila yung mga nagawa ng mga Duterte, siyempre, criticize. Kung hindi nila kayang pantayan kasi, ang gagawin nila dyan, sisiraan sila. Di alam niyo ano kasi yan, yung ibinabato nila na issue sa mga Duterte, katulad niyan, yung tungkol dyan sa bahay ni PRRD, dinadivert lang ho nila. Dinadivert nila na kesyo, ano lang daw yan, propaganda lang daw, o ano lang daw ng mga Duterte yan para kaawaan ng mga tao.
Pero yun po ang totoo dahil alam naman natin na estilo na ho ng mga anti-Duterte yan na idinadivert nila yung issue sa kanila, yung issue nila idinadivert nila sa mga Duterte. At alam mo pa na pwedeng ma-impeach si President Marcos kung siya ay mapatunayang gumagamit pa hanggang ngayon. Kaya siguro, takot siyang magpa-drug test. Dahil dalawa lang yan guilty siya o hindi siya guilty. Kung hindi siya guilty, magpapadrug test. Kung hindi ka guilty, ayaw mo sa drug test kasi pwede kang matanggal. Pinapa-impeach nila si BP Sara pero posibleng mabaligtad to. And malaki ang opinion ng taong bayan na siya ay positive dahil takot nga at 10 ng kanyang mga sundalo ay takot na takot sa drug test. Nako, ano ba yung sinasabi niya ni Cathy Binag? 10 out of ilan ba? 22 ba? Something like that. Cabinet grabe. secretaries. And kasi di naman siguro nuclear physics yung alam nyo na kapag ka drug addict ay walang mabuting magagawa ang isang drug addict lalo na sa Pilipinas, no? So, seryosohin natin yan. At kasi ang ginagawa kasi ng Marcos administration at yung mga alipores nila, hindi nila pinapansin si Cathy Binag at hindi nila pinapansin ang drug allegations ng president at hoping it will go away. Mr. President, this will not go away. You have to address it. We know that because you're a very weak person, you're a weak one, you have no character, you have no spine, you're so used to people covering up for you all your life. All your life, nakarating ka sa mga pwesto na matataas kasi dahil lang sa pangalan mo. Pero sa totoo, wala kang talagang sariling accomplishments. And everywhere you went, you could do your nasty things, your nasty habits with people covering up for you. But now we are talking about the presidency and the Filipino people will not back down kasi ang pinag-uusapan na natin dito ay ang aming bansa, ang at sinisira mo na ang Pilipinas. At sinisira mo na ang Pilipinas, no? At dahil dyan, meron tayong balita, naniniwala ang mga dating opisyal ng gobyerno at ang kampo ng Kingdom of Jesus Christ na dapat nang magsalita at magpa-drug test si Marcos Jr. sa gitna ng mga aligasyon na gumagamit ito ng illegal na droga. Sabi nila, dapat sa pagpapadrug test kung talagang hindi totoo ang mga aligasyon na isa siyang drug user. Si Margot Gonzales magbabalita. Hanggang ngayon, isang nakabibinging katahimikan pa rin ang sagot ni Marcos Jr. si issue ng umano'y paggamit niya ng illegal na droga. Kahit nga ang mismong pamilya niya, hindi siya tuwirang maipagtanggol sa isyong ito. Sa viral video na inilabas ng online political commentator na si Maharlika, kitang-kita ang kamukha ni Marcos Jr. na humihit-hit ng white powdery substance. Si Cathy Binag na expert di umano ni dating Congressman Tony Boy Florendo, binunyag naman kay Maharlika ang manoy mga drug session ni Marcos Jr. Sinasabi na mga drug user ay praning, balisa at wala sa tamang pag-iisip. Kaya daw sirain ng isang drug addict na pangulo ang bansa. I went to Dr. Google, WebMD, and according to this regarding cocaine addiction, ang nakalagay po dito is if you are a long-time user, it might cause long-term changes in brain chemistry and it will make it harder for you to think, sleep, pay attention, remember things, and make decisions, and reaction time may be slower. Hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan, wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country and in fact, that is what you are doing. Ayon naman sa mga abogado, isang impeachable offense ang paggamit ng illegal na droga. Ibig sabihin, maaring mapatalsik sa pwesto si Marcos Jr. dahil dito. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit na pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyalis. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag,
nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. If we connect this likewise to his present acts, kasi baka sasabihin nila, anong ground ninyo? Betrayal of public trust according to Gonzales versus Office of the President does not cover any and all official wrongdoings or plain errors of judgment. But if you will juxtapose this with his other acts, it might really fall under the definition clearly described by the Supreme Court in Gonzales versus Opie that this would be also characterized by clear bad faith and of such gravity and seriousness as other grounds of impeachment. A cocaine addict does not belong in Malacanang. A cocaine addict needs professional help. A cocaine addict has no business running a country. A cocaine addict has to focus on his recovery. A cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. Dapat nila kay Marcos Jr. magsalita na at magpa-hair follicle test para pabulaanan ang mga akusasyon na isa itong drug user. Panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang si Dr. Lorraine Badoy, panandalian lang po, nawawala na ng trace. Kaya importante po, yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Mas mainam na rin daw na sumabay na ito kay Vice President Sara Duterte sa pagpapadrug test. Matatandaan na nauna pang kumasa ang pise sa hamon ni Roque na pangunahan ng mga halalang pagpapadrug test kasabay ng inihaing panukalang batas ni Davao Congressman Pulong Duterte na dapat magkaroon ng mandatory random drug test sa mga taong gobyerno. Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng di umano ay paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito opsyon sa inyo dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa isyu kung mabubuhay o mamamatay ang sambayanang Pilipino. Ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President kaysa dun sa lalaki. No? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung na malinis po kayo, wala po kayong bahid ng droga sa katawan. Kasi kung talaga namang wala kang kinakatakutan, bakit hindi, actually, dapat nga, mag-suggest pa presidente kung pwede gawin nilang buwan-buwan eh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng presidente na kasi kung talagang hindi siya gumagamit. Oo, ipagtanggol ang kanyang sarili. Correct. At ipakita sa taong bayan, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, President Marcos. Sakali anya na makapagdesisyon si Marcos Jr. na magpa-drug test, ay nakahanda naman ang Yaseminay na i-cover ito para matiyak na walang daya ang gagawin niyang pagpapatest. Para maging transparent, no? Ito, sa ngalan ng SMNI, kung sakali magdesisyon siya bukas, o kaya ngayon, na hair follicle test. Kasi ito, ino-offer din natin kay Vice President Duterte na live i-cover yan ng SMNI para walang masabi ang tao na hindi, magpapalusot lang yan. Katulad noon, bigla na lang dumating yung doktor ng St. Luke's, sinabi okay na. Ngayon, para walang duda, gawin niya yan public, i-cover natin live. Sukdo lang abutin pa yan ng 3 araw. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Mark Gonzales, SMNI News. Mga brothers, no? Yes. Paulit-ulit na naman natin ito isinasabi. Kaya lang meron sinabi si Cathy Binag na bago. Ang sinabi niya, hindi lang si President Bongbong Marcos ang nagko-cocaine, kung hindi yung asawa
at yung 3 anak. So, yung first family natin ay mga cocaine users at lifestyle choice yon. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali sa paggamit ng ipinagbabawal na droga na nakakasira na first of all, bawal sa batas. So, alam nila na bina-violate nila ang laws of the land. Heinous crime yan. Pagkatapos yung pagsira ng katawan, wala sa kanila yon. So, ano ang implikasyon nun? Wala akong pakialam kung ordinaryo silang pamilya. Wala akong pake. Diba? Pero, anong implikasyon nun sa Pilipinas? Di syempre, no, yung narinig din natin pala, I'm sorry kay Cathy, na yung First Lady, nagpupush siya ng drugs, nagbibigay siya, nag-o-offer siya ng yuan sa mga anak ng mga kung kani-kanino. Therefore, wala siyang nakikitang mali doon. And despite these allegations, walang sinasabi, tahimik na tahimik ang Malacanang. So unless somebody denies it, no, mag-deny siya at magpa-drug test siya, maniniwala tayo na totoo yung sinasabi ni Cathy. At the very least, mag-investigate, di ba? Pero anong ibig sabihin? Pag yung presumption natin totoo yung sinasabi ng whistleblower, ibig sabihin nun, kikibit-balikatin nila yung mga drug laws natin. Ano ibig sabihin nun sa mga anak natin? Yung mga anak natin na mahal natin, na tayong mga taong hindi bangag, at alam natin na hindi lifestyle choice yan, kundi paninira sa pag-iisip, sa katawan, sa kalusugan, at even sa kaluluwa mo. Diba? Ano implikasyon nun? Masisira ang Pilipinas. And in fact, nakikita na natin, nasisira yung crime rates natin because of drug crimes, talagang umaakyat. So dito ako natatakot at ito yung moral obligation kung bakit itong si Bongbong Marcos, na mali talaga yung ginagawa niya, na dinededman niya, hindi niya tayo pinapansin. Whereas yung Vice President, sandali lang yung demand sa kanya, magpa-drug test ka din, magpa-drug test kayong lahat, sumagot siya kaagad, no? So, Doc Lorraine, meron akong gustong idagdag dyan. Question kasi ito sa mga kapulisan natin eh. Noong panahon ni PRD, nung kampanya, sinabi ni PRD na makikipag-usap siya with the leftist. At isa yun sa mga reason, nagkaroon ng reservations yung mga military personnel natin as well as yung mga PNP personnel natin na iboto siya. Dahil ayaw nila na makipagkasundo tayo sa mamamatay tao. Sa mga NPA. So, yun yung marami akong mga kaibigan na police na tinanong, ayaw nila kay PRD dahil doon. Kasi nga, bakit ka makikipagkasundo, pinapatay tayo ng mga yan. So ngayon, doon ko ididikit yung tanong. Kung noong panahon ni PRD nung kampanya, nagkaroon kayo ng reservations dahil sa NPA, inayawan nyo siya dahil doon, although naging maganda naman yung relasyon nyo, yung period ng 6 years ni PRD, bakit tayo ngayon pumapayag ng mga kapulisan na merong issue yung unong ehekutibo ng Pilipinas patungkol sa droga? Eh, hindi ba tayong mga kapulisan galit tayo dapat dyan sa droga? Dahil yung droga, sinasawata nga natin yan eh. Sinisira niya ng buhay ng tao eh. So bakit hindi kayo ngayon nagsasalita at bakit sumusunod kayo ngayon sa di umano ay isang adik na gobyerno? And on top of that, very accurate yung sinabi ni Boss Dada. Talagang nawalan ng loo, ng gana. Ang maraming na-disheartened. May mga kilala ako nag-resign. Nung si PRRD nilagay niya mga CPP na mga operatives sa kanyang kabinete, si Judy Tagiwalo, at si Paing Mariano, at si Lisa Masa. Pero nung nalaman ni PRRD kung ano ang CPP, NPA, NDF, at hindi sila seryoso sa kapayapaan, tinanggal niya. Diba? Pero anong ginawa ngayon nitong si Marcos? Alam na alam ni Speaker Romualdez kung sino si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. Alam nila na CPP, NPA operatives itong mga ito. Pero siya ang nagbibigay ng pondo at nagbibigay ng lakas. At si Bongbong Marcos sa madaling salita ay nakikisyabahan sa CPP, NPA, NDF. Kung yung dating Pangulo sumama ang loob ninyo. Pero kinorek niya at nagkaroon ng NTF-ELCAC na nagpadapa sa CPP. Bakit ninyo kinikibit-balikat itong president na ito na hayagan yung pagtatraidor sa bayan? Tama. Convicted, ano pa yun? Child abuser pa yun. Correct. Isipin mo, nag-iimbestiga, convicted. O hindi ako may sabi niya, korte, na may desisyon na po dyan. Kaya ewan ko, kung ako nga dyan, dapat may kahihiyan ka. Lumayas ka na dyan.
Ay, mabalik lang ako dun sa sinabi kanina ni Ma'am Lorraine about kay Cathy Binag. Alam niyo, napakadelikado nito. Kasi isipin niyo maigi, kung yung mga anak niya nga, mga kaibigan nila, na-impluwensyahan nila na mag-cocaine or mag-droga, di umano paano pa kaya yung mga Pilipino? Diba? Sila yung sila yung leader or sila yung namumuno ng bansa natin. Kung yung anak nga, yung mga kaibigan na impluwensyahan nila, pangit po yan, napakadelikado po niya para sa Pilipinas. Totoo yan, kapatid no? Kasi, napakaraming nagsasabi ng mga Pilipino ngayon na ito daw, si President Bongbong Marcos, ang worst president na nangyari dito sa ating bansa. Piruin mo, no? Yung mga hindi dapat ginagawa ng mga nagpapasunod ng batas, yung mga dapat na sinusunod na batas, nilalabag nila ngayon. Tulad na lang halimbawa, noong kay Pauline Canada, mga kababayan, bawal na bawal po yun. Bawal po sa batas yung magsaserve ka ng warrant of arrest sa isang taong convicted na nakakulong na. Naka-arrest na, di ba? Naka-arrest na po. At may balita po tayo dyan. Hindi lang patong-patong ang kasinungalingan ng mga opisyal ng gobyerno ngayon. Dahil pati, ang kapalpakan nito, patong-patong na rin. Bago lang kasi naisilbihan ng arrest warrant ng CIDG ang nasa kulungan na ang detalye ng balita mula kay Sara Santos. Paano kaya yun, warrant of arrest? Sa pinakahuling press conference ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC nitong nakaraang Sabado, ibinahagi ni Attorney Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ng KOJC, na nais arestuhin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kliyente niyang si Pauline Canada. Si Pauline Canada ay kasalukuyang nakadetine sa Pasig City Jail matapos siyang arestuhin ng PNP noong 11 ng Hulyo sa Davao City na agad ding inilipat sa Metro Manila. Si Ma'am Pauline pala, Canada, tumatawag sa akin kasi sabi niya, Attorney, may mga pulis dito na CIDG magsiserve daw ng warrant of arrest sa akin. Kasi inutusan daw sila ng bagong chief daw ng OIC daw ata ng CIDG. Paano ba ma-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa kulungan na? No? And I told her to just relax, no? And report the matter, of course, to the BJMP. In fairness naman sa BJMP, sinabihan yung mga police officers na, Sir, bakit ka magsiserve ng warrant of arrest? Nandito na yan sa aming custody. Naghihinala si Attorney Torion na baka raw may pinaplanong masama laban sa kanyang kliyente dahil nauna nang tinanggihan ng PNP si Pauline Canada ng kanyang right to counsel o ang karapatang marepresenta ng isang abogado nung siya'y nadakip. Itinago rin noon ng PNP kay Attorney Torion ang impormasyon na inaresto na pala nila ang kanyang kliyente kahit na ilang beses na hiniling ni Canada na makausap ang kanyang abogado. Ano daw yun? Warrant of arrest ng Quezon City. Oo, sabi ko, anong balak? Dadalhin ka sa Quezon City? Ang problema doon, bago lang kami nag-pre-trial, nag-preliminary conference marking sa Quezon City, ang ibig sabihin yan, bakit kami mag-preliminary conference ng marking of exhibits kung wala pang jurisdiction yung korte? So, hindi na kailangan iserve yung warrant of arrest. So, natauhan yung mga CIDG, nag-sorry, at umalis. Patong-patong ang mga kasinungalingang pinagsasabi ng PNP noong humarap sila sa investigasyon ng Senado kaugnay ng marahas nilang operasyon sa KOJC noong 10 ng Hunyo. At kasabay nga ng mga inimbento nilang kwento ay ang kabi-kabilaang ding kapalpakan ng kanilang hanay. Jumbling of errors, no, ang nangyayari. Siguro yung bagong OIC ng CIDG, kung sino man yun, no, inutusan na kunin siya, arestuhin siya, baka kailangan siguro pag-aralan niya muna yung kaso bago siya makisawsaw. Kasi kailangan sana alam niya yung ginagawa niya. Para sa isang batikang mamamahayag at political commentator na si Jay Sonza, naniniwala siya na ang mga kapalpakang ito ay walang ibang pinanggalingan kundi kay Marcos Jr. Kung si Dr. Lorraine Badoy pa ang maglalarawan kay Marcos Jr., wala na anya ito sa tamang pag-iisip dahil sa kanyang pagkalulong sa iligal na droga, kaya karamihan sa kanyang mga ginagawa ay puro na rin palpak.
Tulad na lamang ng ipinagmayabang ng gobyerno na biggest drug haul daw sa bansa na nangyari sa Alitagtag, Batangas. Nakita niya naman yung drug raid na yun. Meron pang naniwala doon. Wala naman eh. Kasama pa niya si Abalos, no? Na mukha silang mga buffoons, para mga clowns sila, no? Na akala nila meron silang naluloko na parang ang galing ng kwento namin, di ba? Pero nakita natin yung pang-iinsulto sa katalinuhan ng Pilipino nitong mga ito. Even during the press con na yun, nakikita mo daming procedural lapses kasi nung yung tamang proseso dyan, kapag ka na may drug haul na yun, biro mo doon nag-drug haul, doon nag-press con si President Marcos, na hindi man lang napoproseso lahat yun, pinoproseso lahat yun, dinadala yun sa PIDEA o sa laboratorio, tapos lahat yun tinitingnan. Malay mo, talcum powder yung iba or tawas yung iba, di ba? So lahat yun dumadaan sa proseso at hindi yun yung pwedeng maraming gumagalaw para hindi ma-contaminate, di ba? So kahit yun, hindi nila alam yun. So president level yan, di ba? So, anong ibig sabihin nito? Tama si PRRD. Itong mga yan, walang alam yan. Horrifyingly incompetent. This is the worst president that we've ever had, hands down. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Okay. Nako, talaga naman grabe ang galit ni Doc Lorraine Badoy doon sa ano na yun. Alam mo, sa totoo lang minsan pag pinapanood namin yung mga sarili namin sa replay, hindi namin alam na nasabi namin yung mga salita na yun. O hindi namin pinagpaplanuhan halos lahat ng mga sinasabi namin dyan eh. Kadalasan, yung emosyon mo during that time, habang dinidiscuss ninyo yung topic, doon lang lumalabas eh. Kahit nga si Doc Lorraine, medyo nagugulat din siya sa mga sinasabi niya. Pero dumating kami sa punto ni Doc Lorraine na nagkatitigan na lang kami nung nakaraan sa airport, remember? Kasi wala na kaming masabi talagang salita para ma-describe itong pagkadismaya natin sa gobyerno ngayon eh. Wala pa rin talab. Naubos na eh. Wala pa rin talab, no? lahat na ng mga pinakapangit na pwede mong maisip na banggit mo na eh. Pero makikita mo, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Sobrang kakapal ng mukha. May tanong ako sa iyo, na-imagine nyo ba na na-imagine mo ba na magkakaroon ng ganitong klaseng presidency, ganito mangyayari sa Pilipinas? Ako hindi talaga eh. Kasi Shocking, no? Considering na galing tayo kay PRRD, akala ko talaga tumaas na yung natin, standards natin pagdating sa pagpili ng mga leader sa bayan eh. Lalong-lalo na ang ganda nung buhay na binigay sa atin ni PRRD. So, hindi ko talaga alam kung bakit nabudol talaga tayo nitong presidente natin ngayon. So, ako, Boss Dada, medyo expected ko yun eh. Talaga. Oo, kasi ang linaw nung sinabi ni PRRD that time. Meron nagtumitira dyan sa jet. Merong private yacht. So malinaw sa atin na yung nangyayari ngayon, alam ko mangyayari na nung nanalo ng eleksyon. Kasi antimano, naniwala ako kay PRRD at very clear po yung sinabi niya. Kaya... Pero bakit mo sa tingin na maraming naloko? Anong tingin mo sa Pilipino? Ano yung psyche ng Pilipino alam mo, na nabudol? Mahilig talaga ang Pilipino sa mga panatiko tayo. Mahilig tayo sa apelyido. Mahilig tayo sa sikat. No? At marami nag-e-expect kay BP Sara na siyang tatakbo. Kaya lang nung nag-vice siya, talagang, syempre, yan ang Pilipino eh. Malakas din Coach Oli yung yung history revisionism. Kasi, di ba, ang laki for the past 6 years, makikita mo na binabago nila unti-unti. Sinasaksak nila sa ulo ng tao, unti-unti na maganda nung panahon ng tatay niya. Nung tatay niya, 13th month, kanila, PICC, kung ano-ano. Paulit-ulit yung propaganda tungkol doon eh. Kaya isa yun sa mga naging rason, palagay ko, kaya umasa yung tao na imposible naman na sisirain mo yung pangalan ninyo. Hindi ba? Sa isang banda, para nakita ko na yun, right where you stop, no, inosente ang Pilipino, hindi tayo makapaniwala na meron palang ganito kagkahaman. Hindi natin kasi nga sinabi ni Dada, no, akala natin pag binoto natin siya, lilinisin niya yung pangalan nilang napakadumi, di ba? Lilinisin niya, he'll try to prove na mali tayo sa pagsabing magnanakaw sila, etc. Pero ganun kasi tayo, 'di ba? Ganun tayo. Akala natin sila ay gayon din. Yung pala hindi
In other words, immature. Hindi tayo mature mag-isip na hindi natin kayang isipin noon na may mga taong hindi katulad natin, di ba? So ngayon, nagigising tayo doon sa fact na hindi lahat ng tao katulad natin, no? Hindi, in other words, kung mamimili tayo ng susunod na bibigyan ng tiwala, dapat aware na tayo dito, di ba? Ay. Okay, so pero madugtungan ko lang tungkol doon sa kaya nga parating na tong eleksyon, no, 2025. Ito na pagkakataon natin, mga Pilipino, makabawi. Lagi nating titingnan hindi yung pangako, yung resibo. Kung yung pinapangako ba niya ay nagawa na, diyan tayo mag-focus. Pero kung hindi pa, mahirap mo. Huwag nating pagpraktisan ang gobyerno. Yan, hindi natin. Pero meron tayong balita, no? Ito. Sinisingil na umano ng Amerika ang Marcos administration matapos na itong matanggap ang reward money para sa ikadarakip ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil dyan, hindi nakataka-taka kung bakit atat na atat ang kapulisan na papasukin ang mga religious compound ng KOJC. Gayong matagal nang wala sa mga nasabing lugar ang butihing pastor, si Almar Forzuelo sa report. Mag-aapat na dekada na mula nang maitatag ang The Kingdom of Jesus Christ o KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Noon pa man ay hindi na bago sa kongregasyon ang mga kapagsubukan na talaga namang nagpatatag dito sa paglipas ng panahon. Bukod sa pagiging popular at pinagpala ay malaki rin ang papel na ginagampanan ni Pastor Apollo at ng buong KOJC sa aspetong pangpolitikal dito sa Pilipinas. Sa membership nito na nasa mahigit 7 milyon sa buong mundo, hindi na may pagkakaila pa na kaya nitong magpanalo ng mga politiko tuwing eleksyon. Kaya naman kung inggit at inggit lang din ang pag-uusapan, marami ang pwedeng makaramdam nito laban sa butihing pastor. Isa na sa mga pasok sa listahang ito ang Amerika. Noon pa may sinabi na ni Pastor Apollo na walang magandang naitulong ang Estados Unidos sa mga Pilipino. Tutol din ang butihing pastor sa mga base militar ng Amerika dahil nag-iengganyo lang ito ng giyera sa ibang bansa. Kaya upang matigil ang pagdami ng mga Pilipinong namumulat sa katotohanan at upang makontrol pa rin ng Amerika ang politika dito sa Pilipinas, balak nitong patahimikin habang buhay ang butihing pastor. Kung matatandaan, matagal nang isiniwalat ni Pastor Apollo na ang nasa likod ng patong na kaso na isinampa laban sa kanya ay ang Amerika gamit ang mga dating miyembro ng KOJC. Nauna na rin niyang sinabi na nagbigay ang US ng $2 milyong na pabuya kapalit ng kanyang ulo. Kaya sa ikapitong press conference ng KOJC nitong Sabado, isa sa mga ipinunto ng panel ay ang nasabing pabuya ng Amerika na tinanggap na umano ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas. Ayon sa SMNI anchor at miyembro ng Banateros na si Boss Dada, may natanggap silang impormasyon na sinisingil na ng Amerika ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil tinanggap na nito ang pabuya. Gaano katotoo itong mga reports na natatanggap natin na naniningil na daw ang United States of America dahil kalahati doon sa kanilang itinalagang pabuya para mahuli ito si Pastor Apollo Kibuloy ay tila mo nakubra na yata. Again, Sir Jay, hindi po ito kinubra ng mga opisyalis sa baba. Ito po ay malamang sa malamang nakubra ng mga opisyalis na nasa taas. Kaya talagang yung pressure ibinababa na nila sa mga kapulisan para talagang mahuli ito si Pastor Apollo Kibuloy. Para naman sa isa pang anchor ng SMNI na si Coach Oli, aligaga na ngayon si Marcos Jr. dahil pinapressure na ito ng US dahil nalalapit na ang eleksyon. Merong balita na pressured na siya kasi hinahabol ito doon sa US election tong November. Kaya talagang panggagambala di umano dito sa KOJC at sa Davao. Dahil ito si Marcos pinipressure na at saka yung nabanggit kanina ni Boss Dada na 50% di umano ay bayad na yung reward money. Bagay na kinumpirma ng Executive Secretary ng KOJC na si Sister Eleanor Cardona. May pressure talaga ang pamahalaan ng Pilipinas para habulin, tugisin at kunin talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Yun nga sinabi ni Ma'am Lorraine, maniwala na tayo na ang pressure galing sa Estados Unidos, galing nga doon yung kaso. Ilang beses na po yan sinabi ng aming mahal na pastor, no, na meron talaga ang nasa likod nito lahat, ang Amerika.
Paliwanag pa nito na pinagpalit ni Marcos Jr. si Pastor Apollo sa mga Amerikano para maabsuelto ito sa kanilang kaso sa Estados Unidos. Kalakip nito ang paglalagay ng mga base militar dito sa Pilipinas. Tungkol naman sa partisipasyon ng mga Amerikano sa paghuli kay Pastor Apollo, sinabi ni Master Judea na nagbibigay umano ng mga makabagong kagamitan ng Estados Unidos para manmanan ang buong KOJC sa pag-aakala na nasa lugar pa ang kanilang target. At katunayan po dyan ay nagpapahiram o nagpo-provide po di umano itong Amerika ng mga itong tinatawag natin ng mga aparato, thermal tracker para makita ng sa malayuan or kahit may dingding na mo-monitor nila kung may tao. Ito po yung paraan nila. Mga drone-drone, no? Yan yung mga drone-drone po na dapat ay ginagamit sa mga terorista, sa matinding gera. Etong ginagamit nila ngayon na di umano ay katulad ito ng ginamit sa pag-track kay Bin Laden, Sir Jay. So, yung thermal scanner, bakit? Si Pastor Apollo Kibuloy ba, rebelde? Terorista ba? Maging ang ministro ng KOJC na si Brother Carlo Catiil ay saksi at nakakita sa mga high-tech gadgets na ginagamit ng PNP sa kanilang patuloy na panggigipit sa KOJC. Biruin mo, mga listening device. Ganon sa harapan, palagi po nakatutok sa amin, mga telescope nila, yung mga thermal scanner nila. Lahat yan puro panggigipit kasi may deadline nga. Before November election sa Amerika. Dahil dito, tanong ngayon ng KOJC members kung tunay nga na may kasalanan si Pastor Apollo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy ang paglilitis sa mga kaso niya sa Amerika? At kung seryoso ang PNP na mahuli si Pastor Apollo, ay bakit hindi nilulubayan ng PNP ang mga compound ng KOJC? Bakit hindi sila maghanap sa ibang lugar? Si Pastor Apollo nga ba talaga ang kanilang sadya o nais lang nilang makuha ang mga pagmamayari ng KOJC? Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsualo, SMNI News. Naku, hindi pa daw priority. Lagay lang yan. Pero lahat ng mga gamit na kami. Ay, nako, sorry. Ulit mo, Ako maganda nag-English yun. pa naman. Oo. English pa naman yung sinabi Solid ko. kalas ka pa Pero naman katulad ng sinasabi natin, hindi pa daw priority si Pastor Apollo Kibuloy na itong lagay na to. Samantalang Sino lahat. nagsabi nun? Ay, syempre, ang pinakamagaling na RD11 na kaibigan mo daw. Kaibigan mo daw pala yun eh. Oo. Beshi. Walang niya. So, Beshi mo pala yun. Yak, hindi. No, hindi pala So, Beshi. hindi pala priority si Pastor Apollo. Hindi pa paano kung naging priority pa. Ayun na nga, kaya nga doon tayo nagtataka. Ginagamit itong mga high-tech na mga gadget na ito sa isang pastor. Alam nyo kung dinalan nyo ito sa Maynila, nahuli nyo lahat ng pusher dyan. Itong mga listening device ninyo, itong mga... Ang dami nyo mahuhuli ng mga kriminal sa Maynila kung doon nyo gagamitin. Sa totoo lang. Correct. Bakit nyo kailangan dito gamitin yan sa Davao City, lalo dito sa Kingdom Compound? Alam nyo, sa sama ng ugali ninyo, ha? Kadayawan Festival ngayon, supposedly, ang buong Davao nag-celebrate. Pantakim nag-celebrate ang Davao, tapos itong Kingdom of Jesus Christ, aligaga. Diba? Baka meron kayong gustong maikling Ako meron lang kasi may patanong dito. Si Banat Bay. Oh, yes. Sabi niya, bakit kay Doc Badoy kung nabudol din ba siya? Kung oo, pakitanong, bakit anong dahilan? Galing po kay Banat Bay. Banat, budol na budol ako. Kasi nung nagtrabaho ako kay PRRD, nakita ko, madali na lang pala ito. Kasi promise niya madali ako maloko. Napakadali, ganyan ang love life ko. So, sinabi niya, kasi nakita ko kay PRRD, parang inayos. Tsaka the whole time na nagtatrabaho kami kay PRRD, yung endpoint lagi namin sinasabi, para pag yung susunod na administrasyon, madadalian na lang sila. Diba? So, inaayos namin na yung susunod, they'll just pick up where we left off, tapos tuloy-tuloy, di ba? Tapos pinangako ni Budol man, sinabi niya na continuity, di ba? Sinabi niya ganon. Tapos si Vice President pa, sinabi pa niya na binigay niya yung imprimatur niya, sabi niya yung recommendation niya, di ba? Kung boboto kayo sa akin pero hindi niyo bobotohin si Budol, huwag niyo na lang akong botohin, sabi niya ganon, di ba? So doon ako nagkamali, Banat, doon ako nagkamali. Hindi na ako maniniwala kahit na sino pa yan, kahit na si VP pa yan. Gusto ko na mag-drug test siya at gusto ko makita yung resulta. So yun ang tingin ko,
yung sinasabi ni Dada kanina na mahilig tayo mag tawag doon? Meron tayong mga idol gano'n, Yes, diba? panatiko. Mag-idol kayo siguro sa ibang bagay, wag sa politiko. Correct. Wag na wag, mga sinungaling yung mga yan.